Okay, so basahin natin ang Matthew chapter 10 verse 32 to 33. Matthew chapter 10 verse 32 to 33 and Romans chapter 10 verse 10. Okay? Matthew chapter 10 verse 32 to 33. Pwede tayong tumayo. At basahin natin yung tatlong talata ito actually, dalawang talata sa Matthew. Matthew chapter 10 verse 32 to 33. Isa ito sa lesson nang ako ay bagong mananampalataya, may natatandaan ko na mayroong lesson sa discipleship patungkol sa public profession. Okay? Public profession. Bagamat siguro habang tumatagal, nawawala na yung topic about public profession, but it is one thing na tawag dito magandang matutunan natin na kapag talagang ikaw ay na-save, okay, sabihin mo na ikaw ay saved. Na ipahayag mo sa church na ikaw ay na-save at mas madali kapag pinapahayag natin ang ating kaligtasan, mas madaling sumunod sa Panginoon sa kanyang mga command. Matthew chapter 10 verse 32 to 33. Basahin natin ng sabay-sabay since dalawang talata lang po ito. Ready, go. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I also confess which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Romans chapter 10 verse 10. Okay, Romans chapter 10 verse 10. Romans chapter 10 verse 10. Okay, kung nandiyan na rin kayo, say amen. Okay, verse 10, ready, go. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So ang ating lesson ngayon is public profession. Okay, public profession. Ito ay lesson 6 na natin. No? Public profession, lesson 6. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Lord God, samahan niyo pong muli kami, Panginoon, as we have this lesson as a basic lesson. We know, Panginoon, na marami po kaming pwedeng matutunan at mapakinggan, Panginoon, sa preaching of your word. But Lord God, we are going through these basic lessons and I pray, Panginoon, na ma-appreciate po ng bawat isa because kung alam po namin ang mga basic lesson at we could appreciate it, it will be easy for us, Panginoon, na i-share din po ito sa iba. And I pray, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng desire na meron silang i-disciple. Because someday pagdating diyan sa langit, tanging kayamanan na pwede naming dalhin ay ang bawat kaluluwa na nadala po namin sa inyong paanan. And I pray na tulungan niyo po kami to witness, tulungan niyo po kami to disciple, Panginoon, ang mga bagong mananampalataya. Help us to be an encouragement. At hindi namin alam, Panginoon, someday na one of our disciple, Panginoon, ay pwede po niyo pong gamitin na magagamit na greater pa kaysa sa amin. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo pang bawat isa na makita namin, Panginoon, ang kahalagahan po ng discipleship sa aming church. And we know, Panginoon, na someday in the judgment seat of Christ, we will face you, Panginoon, and we will give account sa bawat ginawa po namin. And one of the greatest thing na pwede lang po namin madala sa inyo, Panginoon, ang mga kaluluwa, Panginoon, na naabot namin through soul winning at na-encourage through discipleship. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon. Ito na po aming samod dalangin. Amen. Okay, pwede tayo maupo. Okay, so basic Bible lesson 6, public profession. So makikita natin dito sa Matthew chapter 10 verse 32 to 33, binanggit dito sa mga talata na to na, for whosoever shall confess me before men. Okay, kung sino man daw yung magko-confess, sino man yung tao na ipapahayag ang Panginoon Jesucristo sa mga tao, pagdating daw dun sa langit, him will I confess also before my Father which is in heaven. So ibig sabihin, kung tayo ipapahayag natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, hindi nahihiya ang Panginoon sa atin para ipahayag din na itong tao na to ay tunay na, itong tao na to ay naging ligtas, naging anak na ng Diyos because of the salvation na na-experience niya. Bagamat pwede tayong masave, no? Silently. Meron ba mga nasa-save silently? Yes. Yung ayaw nilang sabihin na, pero pagdating daw dun sa langit,
kung paano mo ikinahiya dahil sa verse 33, ang sabi dito sa verse 33, for whosoever, verse 33, whosoever shall deny me before men. Kung ayaw mong aminin na ikaw ay ligtas, ayaw mong pahayag na ikaw ay ligtas, kinakahiya mo ang Panginoon, him will I also deny before my Father which is in heaven. Okay? At maraming reason bakit hindi natin sinasabi na tayo ay ligtas. Sometimes ayaw natin sabihin na tayo ay ligtas para hindi tayo biruin. Okay? Binibiro kasi tayo mga Kristiyano. And honestly, makikita natin na sometimes makikita nyo yung mga tao, di ba? May mga tao sa sports, mag-dirty finger sila, okay lang. Pero makakita sila ng Christian na mag-pray, luluhod, ibaban. Okay? Siguro, dahil sa persecution, dahil sa pagpapahiya, pero tandaan natin ito, hindi nakakahiya na sabihin ligtas ka. Mas nakakahiya gumawa ng kasalanan. Amen? Amen? Kaya nga mas maganda sabihin natin, no, kapag tayo ay tunay na ligtas, huwag natin ikahiya. Sabihin na nila, pag dumadaan ka, nandyan na si brother. No, paraanin natin si sister. No? Sino sa inyo naka-experience ng ganun? Okay? Kapag may dala kang Bible, nandyan na yung pinakabanal nating kaklase na lumagpas na ng langit. Sabihin na nila kung anong gusto nilang sabihin. Pero mas maganda naman yung kaysa naman nandyan na yung kaklase nating mababang limad. No? Nandyan ang kaklase natin na public enemy number 1. Ano mas nakakahiya? Yung sasabihin yung ginagawa mong kalokohan o na bibiruin ka dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Okay? At ang sabi ng Panginoon, before, hindi lang ito tukso. Pag pinahayag mong ikaw ay ligtas, basahin ninyo yung mga persecution na dinaanan ng mga dating mga Kristiyano. Kapag sinabi mong ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, papatayin ka sa pamagitan ng pagsusunog. Papatayin ka sa pamagitan ng pagpugot ng ulo at ilalagay yung ulo mo sa daanan para sabihin, ito yung mga heretic na naniniwala kay Kristo. At kapag binasa nyo yung isang, kung nabasa nyo, hindi ko alam kung sino sa inyo meron ng gano'n, yung aklat ni Alberto. Kaya hindi ko alam, meron po kayo nun? Gusto kong magkaroon na kasi may mga iba ako nabasa doon. Although hindi natin alam if how many things doon ang nakasulat na but may mga things doon na makikita nyo kung paanong tinutorture kahit buntis. Yung buntis, para ipahayag niya lang na hindi siya Kristiyano, may lalagay na isang yung isang klase ng very rough na klase ng tela. Tapos ilalagay sa doon sa may tumutulong tubig na pakonti-konti hanggang sa malunok niya yung tela na yun at susugat unti-unti sa lalamunan hanggang sa lahat ng dadaanan yun. Hihintayin lang nila na sabi mong tama na at i-deny mo si Jesus Christ. At may mga tao na hindi nila dininay ang Panginoon kahit anong gawin sa kanilang kamatayan, they do not deny God. At nakakahiya tayo someday pagdating natin doon sa langit, bakit mo dinay ang Panginoon? Dahil tinutukso ako. Kami pinupugutan ng ulo. Kami pinapatay. Kami matindi ang persecution and yet sa atin, hindi naman tayo papatayin kapag nalaman tayong Kristiyano. Bakit? Kailangan natin siyang i-deny. Amen? Okay? Sometimes dinideny natin para magawa natin yung kalokohan natin. Kasi pag sinabi natin Kristiyano ako, bakit ka umiinom? Kristiyano ako, ba't ka kasama namin sa fraternity? Kristiyano ako, bakit ka nagmumura? Kristiyano ako, bakit ganyan ang mga kilos mo? Ganyan ang suot mo? And sometimes ayaw natin sabihin, tanda natin, baka hindi talaga tayo ligtas kung hindi tayo kinukonvict ng Holy Spirit. Remember, meron tayong evidence of salvation. And one of the evidence of salvation is you have the Holy Spirit na nagkukonvict sa iyo na mali yung ginagawa mo. You can never, hindi mo pwedeng ang Holy Spirit, hindi mo pwedeng patahimikin ng Holy Spirit. Ang conscience pwedeng maging seared with hot iron, ibig sabihin pwedeng maging callous yan, maging wala nang pakiramdam ang conscience but never the Holy Spirit. Kaya kapag tunay kang ligtas,
ang Holy Spirit, palagi kang sasabihin. At Romans chapter 10 verse 10, ang sabi dito sa Romans chapter 10 verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth with the mouth confession is made unto salvation. Okay? Nananampalataya tayo sa ating puso. But yung confession, ibig sabihin, para malaman ng iba sa pamagitan ng ating bibig. So number one, walo ito, no? Number one, express it with your mouth. So gusto ko sana yung word na confess it. Kaya lang pag sinabi ko kasing confess, baka ma-misinterpret ng iba, no? Kasi ang word na confess parang hinihingi mo ng tawad. Pero yung word na confess dito, ibig sabihin, pinapahayag mo. Okay? Ipahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig. So when you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior, you and God alone knows that you accepted Him as personal Savior. Okay? Walang ibang nakakaalam noon, kundi ikaw at ang Diyos. Okay? Walang ibang nakakaalam kundi ikaw at ang Diyos. So through our heart, we believe and accepted the Lord Jesus Christ, but for others to know it, we need to confess it with our mouth. Okay? Sa heart mo, alam mo. Okay? Sa heart mo, alam mo na ikaw ay ligtas na. Kaya lang, kailangan mo i-confess. Kailangan mong sabihin. Para sa ibang tao, makita nila na ikaw ay ligtas. Kailangan mong kung totoong kung totoong ligtas ka, sasabihin mo na ligtas ka. Amen? Amen? Okay? Sino sa inyo gusto nyo yung sasabihin, yung sabi niya, yung hindi niya masabi yung isang bagay na gusto mong marinig. Halimbawa, gusto niyo bang naririnig na sinasabi sa inyo na I love you ng anak ninyo? No? Sometimes kahit na lang yan, kahit na hindi ka ganong seryoso, pag narinig namin yan, masarap sa pakiramdam eh. How much more kapag seryoso ka? At kung seryoso ka, sasabihin mo yun. Amen? Kung totoo yun sa puso mo, sasabihin mo yun. So the same with salvation, kung tunay kang ligtas, sabi nga dyan, for with the heart man believeth unto righteousness, but with the mouth confession is made unto salvation. So kung tunay ka na save, hindi mo ikakaila. Sasabihin mo. Okay? Kaya ganun din sa prayer. Sometimes we ask yung tao na nililid natin sa prayer na kuminsan gusto natin na marinig siya na nagpipray kasi kung hindi natin naririnig, malay ba natin na hindi na nga natin nakikita yung heart, hindi pa natin marinig sa mouth. Okay? Pero ibang-iba talaga yung kung talagang totoo yan sa puso mo, sabihin mo sa iyong bibig. Pero iba naman yung hanggang nguso ka lang pero wala sa puso. Pero dapat mula sa puso hanggang sa nguso. Amen? Amen? Okay? So, pinapahayag yung kaligtasan. Number 2, make your testimony of salvation public. Make testimony of salvation public. Kaya nga tinawag natin na public profession. Okay, so a person who are truly saved are not ashamed to make public his or her salvation. Okay, to make public his or her salvation. Kung tunay kang saved, okay, hindi ka magiging ashamed. Hindi ka magiging ashamed para i-reveal o to make public your salvation. Okay? Not ashamed. Tingnan niyo po yung John chapter 19 verse 38. John chapter 19 verse 38. Okay, so meron dito isang tao, si Joseph of Arimathea. Tingnan niyo sa John chapter 19. Brad, pakilagay lang yung John chapter 19, no? Yan na muna natin yung John chapter 19 verse 38. Yung verse, Brad, hindi yan yung verse eh. John 19 verse 38. Tama ba? 19 verse 38. Okay, sa may verse 38, sabi dyan, and after this, Joseph of Arimathea. Si Joseph of Arimathea, ito yung isa sa mga Pharisee kasama ni Nicodemus. Okay? Isa sa kilala nating Pharisee na na-save, sino? Si
Nicodemus. Pero hindi natin alam si Joseph, no? Hindi alam din, hindi ko alam kung alam nilang dalawa, nag-uusap sila. Pero silently si Joseph o Arimathea, ayaw niyang sabihin. Tandaan niyo si Nicodemus, kailan siya pumunta sa Panginoon? By night. Kaya nga matindi, no? For several times, basahin niyo sa Bible, every time na sasabihin ni Nicodemus, sasabihin palagi, who came by night. Palaging ini-emphasize, who came by night. Palaging idudugtong na siya ay pumunta sa Panginoon by night. Para yung ma-emphasize doon yung para bang kinakahiya niya, ayaw niyang ma-identify. Gusto niya makipag-usap sa Panginoon, gusto niyang makilalang Panginoon, pero ayaw niya ma-identify na siya ay believer of the Lord Jesus Christ. Ganon din si Joseph o Arimathea. Ang sabi dito, he being a disciple of Jesus, but secretly. Okay? How many Christian are secret agent? No? Okay? Secret agent na Christian. Ayaw nilang sabihin na sila is Kristiyano. Sabi dito, but secretly for fear of the Jews besought Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him leave. He came therefore and took the body of Jesus. Makikita natin nagtatago sa si Joseph o Arimathea. Ayaw niyang ipalam na siya ay ligtas. But this time, no? Hindi niya man sinabi sa kanyang kapwa Pariseo, pero nung ginawa niya, hindi niya matiis. Siguro, nanghihinayang siya na buhay pang Panginoon, hindi niya maipakita na siya ay disciple of the Lord Jesus Christ, pero nang namatay ng Panginoon, hindi niya na matiis. Pumunta siya mismo kay Pilate at kinuha niya yung body of the Lord Jesus Christ. And alam natin kung anong ginawa niya. Anong ginawa ni Joseph o Arimathea? Ginamit niya yung libingan na para sa kanya na wala pang gumagamit. At mahal ang libingan noon. Pag maglilibing tayo ngayon, isang butas lang. Okay? Sa kanila, pag maglilibing sila, bibili sila ng kuweba. At bibilihin mo yung property kung nasaan yung kuweba na yun. At alam ng tao kung kanino libingan yun. Alam ng tao kung kanino property yun. Alam niya na maki-question siya ng kanyang mga kapwa Pharisee, but this time, he is willing to reveal kung sino siya. He is a disciple of the Lord Jesus Christ. Okay? And I pray na tayo, no, wag tayong mahiya, wag nating ipagkahiya, at wag tayong maging secret believer. Malaking question mark kapag secret believer ka. Secret believer kasi may ginagawa ka rin in secret. Amen? Okay? Kasi kung hindi mo kinakaya, no? Halimbawa, kayo mga ladies, nililigawan kayo pero ayaw niyang sabihin na nililigawan kayo. Ano ibig sabihin nun? No? Pwede bang mag-on tayo pero wag mo sasabihin, ha? No? Pwede bang tayo na pero walang makakalam, ha? Mag-ingat ka, baka meron din siyang sinabihan na ganun. Amen? Baka 3 pala kayong sinabihan ng ganun, si Aida, si Lorna, sa Kasipe. Okay? So, ibang-iba kapag yung sasabihin mo talaga in public, ganun din sa kasi kung wala ka namang sikreto, bakit mo isisikreto? Kung wala ka namang bagay na ginagawang mali, bakit mo kailangang isikreto? Bakit ka maging sikretong Kristiyano kung wala ka namang ginagawang mali? Amen? Okay? So, ipahayag natin. So si Joseph of Arimathea was a secret believer but later openly confessed Christ in asking for the body of Jesus Christ. Okay, so kinonfess niya later on. So paano nga Brad yung, nasagutan niyo na yon? Nasagutan niyo yung second? Okay, Brad yung second, yung sa may yung may sasagutan, yan. Okay, so secret believer but openly confess Christ. Okay, number 3. Number 3, there is a difference between Christian and a disciple. Christian and a disciple. Tingnan natin, ano bang pagkakaiba ng Christian saka disciple? A Christian is a person who received the Lord Jesus Christ as Savior. Okay? Ang Kristiyano, yung taong tumanggap sa Panginoon Jesucristo as Savior, yan ang Christian.
By the way, hindi mo kailangang gawing hindi mo kailangang gawing Lord ang Panginoon, mamaya pag-usapan natin, para tanggapin ka, para maging tagapagligtas. Ang mahalaga sa una mong gagawin na salvation is tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Pero kung tunay kang ligtas, later on, you want to become a disciple. Okay? Gusto mo yung ma-experience yung lordship ng Panginoon sa buhay mo. Kasi a disciple is an obedient Christian. Obedient Christian. So ang Christian, kapag na-save ka, tinanggap mo ang Panginoon, automatic you are a Christian. You are saved. Pero pag sinabi mong disciple, ito yung taong sumusunod sa Panginoon, who recognizes Jesus Christ not only as Savior but also as Lord. Okay? So this time, medyo ile-level up mo na. Ile-level up mo yung relationship mo, not just your Savior, okay? Nang tinanggap mo si Jesus Christ as Savior, you are bound to heaven, you are already Christian, you are already saved. Pero tandaan natin, mas maraming pagpapala kapag tayo ay naging disciple. Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Luke 6:46, Luke chapter 6 verse 46, Luke chapter 6 verse 46, sabi niya dyan, "And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say?" Okay? Tinatawag mo kong Lord Jesus Christ. Pero hindi ka naman nag-church. Tinatawag mo kong Lord Jesus Christ, pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Tinatawag mo kong Lord Jesus Christ, pero hindi ka naman nagpipray. Maraming utos ang Panginoon, maraming example ang Panginoon. And if we are saved at disciple tayo ng Panginoon, then hindi mo lang siya tatawaging Lord. Paninindigan mo na siya ay Lord mo. Amen? Ibig sabihin, pag sinabi mong Lord sa Panginoon, tandaan nyo to, hindi siya nag-glorify sa iyo kung ang tawag mo lang sa Kanya Lord, pero hindi mo siya tinataratong Panginoon. Tawag mo lang sa Kanya. No? Para bang sa ano? Ang tawag sa iyo kung ang asawa mo, ang tawag mo sa Kanya honey, pero hindi mo siya kinikis, kundi pinagtitimpla mo lang ng kape, pinaglalaba mo lang, pinaglilinis mo ng bahay, hindi siya honey. No? Nakukuha nyo? Okay? Ganun din sa sabi mo, mama, papa. Okay? Tapos, wala ka namang respeto sa magulang mo. Tawag mo sa kanya, magulang. Sabi ko nga sa inyo, ng graduation, sabi ko, nakakita ko ng isang graduating student doon sa school. Sabi ko, grabe yung sinabi niya sa lahat, sa magulang niya. Imagine mo yung naririnig ko sila na nagkikwentuhan. Ang dami yung sinabi sa magulang niya negative. Tapos pagdating ng magulang niya, may daladalang shake. Tapos binigyan pa siya ng bulaklak. Tapos biglang kiss siya sa magulang niya. Very sweet sa magulang. Sa loob-loob ko, kung alam niyo lang kung anong sinabi ng anak niyo sa kaklase niya. Kaya minsan parang madaling sabihin, pero sa totoo lang, mahirap gawin. At ang Panginoon, kahit hindi mo sinasabi yung Lord Jesus Christ, and by the way, pag nagsusulat tayo ng salita, di ba, kuminsan, nahalata nyo to, ang mundo, anong tawag sa Panginoon? Anong tawag ng Panginoon anong tawag ng mundo sa Panginoon? Di ba ang tawag na lang sa Kanya simply Jesus? Nakikita nyo yung tawagin mo ang tao sa pangalan? Pag tinawag mong tao sa pangalan, huwag mong tawagin sa identity niya. Nawawala yung respeto mo. Wala kang respeto kung sinasabi mo lang yung pangalan. Alam niyo sa western hindi natin katulad ang western part na ang tawag natin sa tatay natin, no? Halimbawa tatay mo is Mike. No? Di ba sa western ang tawag nila kung ano yung pangalan? Okay? First name. At hindi lang yun pati yung trato sa kanila, wala siyang pakialam kung nanay niya o tatay niya yun. Pero ibang-iba yung sa Pilipino na sinasabi nating nanay, tatay. Ano pa yung mga ibang tawag sa nanay, tatay? Nanang? Tatang? Ano pa?
Ma? Pa? Mahirap yung ma eh. Baka ibang susunod. Kaya pa, plansyahin nyo yung ano. Para utos pala eh, no? Pero ibang-iba yung may title. Ako personally, pag sinusulat ko yung pangalan ng Panginoon, hindi ko maisulat yung Jesus lang. Kasi ang title niya is, meron siyang title na Christ at may title siyang Lord. Kaya nga mas magandang sabihin kahit na mahaba, Lord Jesus Christ. May respeto. And alam ng Diyos kung wala tayong respeto. No wonder, kaminsan, kung wala tayong respeto sa Diyos, wala na rin respeto tayo sa ibang authority. Kaya nga mahalaga rito yung pagtawag lang ng Lord. Napakatindi niyan. Yung pagtawag sa Panginoon ng Lord Jesus Christ, napakatindi niyan. Tingnan nyo sa NIV, isa sa in-erase nila yung pangalang Lord Jesus Christ. Tinatanggal nila yung title ng Panginoon. Maraming in-erase sa NIV na tinatanggal yung title ng Panginoon. Pero yung title niya na Lord is very important because if you say Lord, Lord, you mean, Lord, I want to do the things you say. I want to do the things you command. Kaya nga ang Panginoon patindi, sinabi niya hindi ko kayo, sabi niya, I call you not servant, kundi ang tawag ko sa inyo, friend. If you do whatsoever I command you. Pero ang gusto ng Panginoon, whatever yung natin sa Kanya, gusto niya tayo maging kaibigan, pero tandaan natin, He is still our Lord and Savior na kailangan natin sundin. Number 4, public profession of your personal faith in the Lord Jesus Christ. Okay? Lord Jesus, ang naiyan ako na dyan, no? Pero kumpletuhin natin, no? Lord Jesus Christ is one step in acknowledging the Lordship of Christ in your life. Okay? Isang bagay na makikita natin dito is yung public profession ng yung personal faith. Public profession, yung profession or personal faith in the Lord Jesus Christ is one of the steps in acknowledging the Lordship of the Lord Jesus Christ in your life. Kapag sinabi mo, no? So palitan natin, kumpletuhin natin yung pangalang Lord Jesus Christ. Kapag sinabi mo na pinablik mo na siya ay Lord mo, ito yung ito yung first step. One of the step na pwede mong gawin para magsimula kang tratuhin siya bilang tagapagligtas at Panginoon. You cannot stand, total na paliwanag ko na yung Matthew chapter 10 verse 32. You cannot stand for other things that the Lord Jesus Christ wants you to do in His Word if you could not confess Him, you could not confess your faith in Him before others. Okay? You cannot stand sa mga things na gusto ng Panginoon na ipagawa sa iyo kung hindi mo kayang i-confess na siya ay tagapagligtas mo. Amen? Tandaan natin, kung hindi mo kayang sabihin na ikaw ay ligtas, then hindi ka mag-i-stand against doon sa mga bisyo. Okay? Kapag hindi mo kayang isabihin na ikaw ay ligtas, then hindi mo kayang sabihin doon sa katabi mo, no? Halimbawa, kang katabi mo, nakikipag-usap sa iyo, hindi mo masabi na huwag ka muna makipag-usap sa akin. Kasi seryoso ako sa pakikinig. Okay? Hindi mo masasabi na, alam niyo ang hirap sabihin, no? Halimbawa, kung marami kang kaibigan na nakikipag-inuman sa iyo. Di ba, pag tinanong ka nila, bakit hindi ka na umiinom? Wala lang. Basta hindi ko na pwedeng sabihin, basta hindi na ako iinom. Anong tendency nila? Yayayain ka pa rin nila dahil curious sila bakit ayaw mong uminom. Pero pag sinabi mo, ayoko nang uminom kasi Christian na ako, saved na ako, gusto kong gawin yung pinapagawa ng Panginoon, then magugulat sila, then itatry ka nila, susubukan ka nila. Pero every time na sasabihin mo, pasensya na, ligtas na ako, later on, sasabihin nila, huwag nyo nang yayain yan, killjoy yan. Hindi yan iinom. Pang soft drinks na lang yan. At least alam nila. Once na nag-stand ka na, once na nag-stand ka na ikaw ay Christian,
Kapag ikaw ay Christian sa company, sasabihin mo, huwag mong sasabihin yung sikreto natin. Huwag mong isadamay yan sa pandaraya natin, mabubuking tayo, Kristiyano yan. Amen? 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 Sana ganun ang pagkakilala sa atin, ano? Hindi yung isama mo yan. Alam ko yan, no? Kaya niyang i-deny ang kanyang tagapagligtas. Amen? Pero sana, pag sinabi natin yan, parang sinasabi, once na sinasabi natin ng Panginoon na natin, pinasabi natin na tayo ligtas, anong tendency? Nag-i-stand na tayo for the things of the Lord Jesus Christ, for the thing that is right. Amen? Amen? Sino sa inyo, nang ikaw ay naligtas, excited ka na sabing Christian ka? Okay? Dati gustong-gusto ako ng mga iba kong classmate dahil ang dami kong alam patungkol sa Catholic. Dahil marami akong things na then nung nasave ako, sinasabi ko rin patungkol sa, meron na ako mga sinasabi na sometimes it will go against the tradition ng dati naming religion. Ang tendency, ayaw na nila akong kausap. Pero isang bagay lang, every time na may problema sila, di ba nakakatuwa pag sinabi mong Christian ka? Di ba nakakatuwa kapag na-identify na Christian ka, tapos may problema sila, tapos sasabihin nila, alam ko Christian kay, pwede ba akong maghumingi ng advice sa'yo? Meron ka bang alam na verse? Meron ka bang masasabing advice? And one thing na nagulat ako nung sinabi kong Christian ako doon sa school, one time nagkaroon ng problema sa school, may ginawang kalokohan yung isa sa department head. At nung yung department head ko directly, under ako sa dalawang department head, science and mathematics. Ang merong ginawa is yung mathematics na department head. Then sabi nung tinanong ng principal, imagine mo, nandun yung principal namin, ang laki ng katawan ng principal namin, very strict yung principal, tinanong niya lahat yung mga officer, yung mga department head. Nandun sa dulo kaming mga teachers. Tapos, anong nangyari? Gusto kong malaman. Ayaw nilang magsalita. Alam niyo yung word na sinabi niya na parang bigla akong parang nahiya na parang hindi ko Mr. Ulalia, alam kong Kristiyano ka, hindi ka magsisinungaling. Amen? Grabe, no? Nung sinabi niya yun, alam ko na. Kailangan kong sabihin yung totoo dahil yun ang pagkakakilala niya sa akin at tanggal na ako sa trabaho. Lagot ako sa akin department head. Pero alam niyo, dahil sinabi niya yun, then sinabi ko directly. Kung anong ano yung nakita ko, sinabi ko directly, lahat ng department head, lalong-lalo na yung mga department head na very close sa akin, tingin sa akin na para bang, tigilan mo yan, huwag kang magsasalita. Parang, alam mo yung titig nila na huwag kang, pero nang nagsalita ako, biglang nakatingin sila sa akin at naghihintay kami kung anong mangyayari sa susunod. Then nung natapos yung meeting, paglabas, hinihintay ko na sabunin ako, pero hindi ako sinabun. Amen? Hindi naman din ako natanggal. Amen? Pero sabi sa akin ng mga department head ko na iba, grabe yung ginawa mo. Pwede kang matanggal, hindi ka ba natakot? Sabi ko, yung pagkakakilala, alam niyo ibig sabihin, Kristiyano po ako, ang hirap mag-deny. And because of that, nagkaroon ng checking ng forms. Yung sinabi ko dati, hindi ko alam kung naikwento ko na dito, nagkaroon ng checking ng forms. Pupunta yung mga supervisor from the DepEd, tapos i-check yung form namin. Ang pag-check ng form, lahat ng cards, lahat ng buong banig, yung lahat ng mga records namin mula sa school registry, ang nahawak ng bawat advisor, i-check yan ng bawat supervisor. Tapos sabi nila, Sunday. Sabi ko, sir, hindi po ako pwede ng Sunday. Ang sabi ng advisor ng yung department head ko, bahala ka. Kung hindi ka ma-check ngayon, hanapin mo kung nasaan sila. At hindi ako pumunta ng Sunday. So hindi na-check yung form ko, pero hinanap ko sila, nakita ko sila doon sa isang school sa Alcala. At nagpa-check ako, sinabi ko yung stand ko. Ang nakakatuwa, pag nag-stand ka sa Panginoon, may taong magagalit sa'yo, pero may magiging kang kakampi. Merong supervisor doon, i-check natin yan, isingit natin. So siningit niya ako, napacheck ko, pagbalik ko sa school, yung department head ko, tinitignan niya ako, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko, sir, tapos na. Okay?
Alam mo yung hindi ka ipapahiya ng Panginoon if you stand for Him. Amen? At maganda yan dahil one time sa extension class, doon sa liko, alam niyo sa liko, isa sa hinawakan ko yun. Pinapainom ako, pinapashot ako. Sabi ko doon sa mga grupo ng nag-iinuman, pasensya na po, Christian po ako, nagsusundo ako dito. Ayaw ko talaga mag-shot. Tumayo na yung isa, ready na para, alam niyo, napahiya dahil ayaw ko mag-shot. Alam ko mapapatrouble na ako. Nasa isipan ko na uuwi ako na bugbog sarado. Pero biglang mayroong lumabas na tatay, yung tatay ni Catherine. Katrina yung isa sa young people doon, biglang lumabas. Sabi niya, sagot ko, pwede bang ibalato nyo na siya sa akin? Siya yung nagtuturo ng mga bata dito ng patungkol sa Bible. So may mag-i-stand sa'yo. Huwag mong kaysa naman yung, kala ko Kristiyano ka, bakit katulad ka nila? Kala ko Kristiyano ka, bakit ginagawa mo yung ginagawa nila? Imagine mo, nagwi-witness ka. Alam nyo ba, Romans 3:23. Grabe no, umiinom ka tapos nagwi-witness ka. Ang hirap nun. Ibang-iba yung may public profession. Amen? Number 5. Public profession will help you to start living a new life. Public profession will help you to start living a new life. Kasi sometimes if you're a secret Christian, dahil sikreto kang pagiging Kristiyano, pwede mo isekreto lahat at namumuhay ka pa rin sa dati. But if you will public your profession, magkakaroon tayo a life focused on Christ and His teaching from the Bible. No? As a disciple of Christ, you must live and stand for Him. Okay? Kung ikaw ay tunay na ligtas, you will live and stand for Him. At dahil meron ka ng, mag-i-start ka na magkaroon na sinasabi mo na ligtas ka na, then, paninindigan mo na yan eh. Paninindigan mo na. Kristiyano ako. Dapat makilala ako bilang Kristiyano. Whether sa workplace, whether sa yan, alam nila na Kristiyano ka. Pag Kristiyano ka, alam nilang Kristiyano, nagpipray bago kumain. Amen? Okay, sino sa inyo na nabiro na, nang nag-pray ka na wala yung pagkain mo? Okay? Pinaglalaroan tayo minsan, mawawala yung pagkain natin. Pero later on, makokonsensya sila dahil consistently nagpipray ka. Tapos later on, kapag sasabihin nila, pwede ba ipag-pray mo yung lakad natin para hindi tayo, okay? Tapos yung alam niyo yung feeling nila, merong isang pastor, sabi niya, nung nakita niyang kasama niya doon sa barko yung isang pastor, sabi ng isang public official, sabi niya, Pastor, tutuwa ako kasama ka. Makakatulog ako ng mahimbing kasi alam ko, ligtas tayo. Sabi ng pastor, meron namang ibang dyan. Meron siyang tinuro na isang kasama nila, na leader din ng isang church. Sabi niya, Pastor, mas gusto ko kaya ikaw, mas sure ako kapag ikaw. No? Kasi may mga iba na nagsasabi na, katulad sa doon sa church, doon sa Alcala. Sa Alcala, katabi namin binobola yung weteng. Tapos one time, pumunta ako doon sa, bumibili ako. Sabi nung isang nag-weteng, Pastor, taya ka? Muntik na ako nagsabi ng numero, joke. Pero sabi ko, hindi po. Bago ako makapagsalita, sabi nung isa, sabi nung yung nagtitinda, yung doon, yung kapitbahay namin, huwag yan, si pastor hindi yan tumataya. Tapos ang sabi niya, bakit yung mga, may binanggit siyang religious group, sabi niya, bakit yung mga tumataya? Ibahin mo sila. Hindi sila tumataya sa weteng. Amen? Amen? Ang ganda, no? Hindi tumataya, tapos nakakita siya ng baptist, tumataya din, no? Mahirap, tumataya pa sa loto, no? Pero maganda kung ma-identify ka na Kristiyano, okay? Diyan sa retiro, meron ako diyang kilalang pagawaan ng relo. Siya yung kilala kong pagawaan ng relo. Siya yung kumbaga, close ko na, madali kong may tiwala ako sa kanya. Kaya lang problema ganito, yung pwesto niya, along retiro, ang pwesto niya, nasa tabi ng loto. Kaya magmula noon, hindi na ako pumupunta kasi pag nagpagawa ako ng relo,
Nandun ka sa tapat ng loto, anong tingin nila sa'yo? Picturean nila si pastor sa lotohan, no? Okay? So ayaw kong pumunta sa kanya dahil naghanap na lang ako ng ibang ibang pwedeng gumawa kasi nga ayaw kong ma-identify. Okay? Kasi Christian ka eh. Amen? Ibang-iba no, kapag sinasabi mong Christian ka, para mga pulis, parang mga public official, sabi nila, wag kayong iinom ng naka-uniforme. Dinudungisan ninyo yung uniforme ninyo. So tayo bilang Kristiyano, wala tayong uniforme kundi yung righteousness of Christ. Amen? So wag nung nating dungisan. Okay, number 6, we must not be ashamed of the gospel of Christ. Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. So napakahalaga po na hindi natin kikinakahiya yung ebanghelyo ng Diyos. Pag hindi tayo magpapakilala na tayo ay Kristiyano, hindi tayo magwi-witness. Ulitin ko, hanggat hindi mo pinapakilala na Kristiyano ka, hindi ka rin magwi-witness. Paano ka magwi-witness kung hindi mo sasabihin na ikaw ay Christian? If we deny Christ in our life, He will also deny us before His Father. Sabi dyan sa Matthew chapter 10 verse 33. So the Lord Jesus Christ was not ashamed of you on the cross, then do not be ashamed of Christ also on earth. Okay? Deny, no? Then tapos yung cross, saka yung earth. Okay? Nakuha ba yung yung sasagutan? So do not be ashamed. Ang Panginoon nga, mas nakakahiya yung ginawa sa Kanya, pero hindi niya kinahiya yung gagawin niya sa cross for us. Huwag naman natin ikahiya yung gospel of Christ. Amen? Number 7, second to the last. Make a public profession in the church. Okay? Merong lesson na pag tinuturo sa amin itong public profession, dapat ipahayag mo na ikaw iligtas na. Ngayon, ang tanong, kanino mo ipapahayag? Pwede kang sumigaw sa palengke. Punta ka dun sa palengke. Mga kababayan, mga kaibigan, gusto ko lang ipaalam na ligtas ako. Pwede mong gawin yon. Pwede kang tumayo sa klase nyo na sabihin mo ligtas ka, pero alam yung pinakamagandang way, pinakamagandang place to make your profession, yung salvation public sa church. Okay? Kasi pag pumunta ka sa palengke, baka batuhin ka pa, no? Okay? Pero mas maganda sa church. Sabihin mo sa church na ikaw ay ligtas. Bakit natin sasabihin sa church? Luke chapter 15 verse 10. Luke chapter 15 verse 10. Luke chapter 15 verse 10. Ang sabi diyan, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Ano sabi sa Bible? Every time na may nasisave, nagsasaya ang kalangitan. Every time na may nasisave, buong angel, kasama ang Diyos nagsasaya. At once na mayroong nag-public profession, church, ganito rin ha, pag may nag-public profession, ang lakas dapat ng amen. Diba tatanungin ko kayo, masaya ba kayo na si ganito ay na-save? At pinahayag niya na siya ay na-save? Dapat, amen! Hindi yung, amen. Amen, praise the Lord, hallelujah. Para bang wala lang. Dapat pagka nasabi natin na may na-save, ipakita natin. Kaya nga, design. Every time na may nawi-witnessan tayo, pag na-witnessan natin yan, at na-lesson natin siya ng public profession, dalhin nyo sila rito, pipila pa nila yung kulay blue, okay, kulay blue na, no? Then, ilalagay doon public profession. Hindi pa siya ibabaptize. Pero gusto natin i-public niya yung kanyang profession. Alam nyo, karamihan ng nag-public profession na babaptize. Kasi dahil hindi sila nahiya, pinahayag nilang kanilang kaligtasan, madali sa kanila ang magpahayag din ng kanilang pagsunod sa tawag ng bautismo. Susunod natin dito yung baptism, pero ilalagay muna natin yung public profession. Then lastly, hindi lang sa church. Okay? So it will bring joy among believers like rejoicing in heaven. Number 8, share it to your loved ones. Share it to your loved ones. Start to be a light. Okay? So i-correct na lang natin yung mga grammar dyan.
Pagka binigay ko sa inyo yung booklet, medyo corrected na lahat yan, no? Mark chapter 5 verse 19. Ano yung sinabi muna sa Mark chapter 5 verse 19? Iba pala yung sa Mark chapter 5 verse 19. Ang sabi ng Panginoon doon sa Maniac of Gadara na na-save, sabi ng Panginoon is, sabi niya gusto niya sumama. Jesus suffered him not, but said unto him, Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee. Okay? Umuwi ka, sabihin mo sa iyong mga kaibigan, sabihin mo sa iyong mga loved ones, kung anong nangyari sa iyo. Anong ginawa, ang great things na nangyari sa iyo na ginawa ng Diyos sa iyo. Sabihin mo yung kaligtasan. Okay? Pag ikaw ay na-save, ang unang-una mong gustong gawin, okay, tingnan niyo to ang isang taong ligtas, ang unang-una niyang gustong gawin is share sa loved ones niya. Kung ikaw ay nanay, gusto mong ma-save ang anak mo. Kung ikaw ay kapatid, gusto mong ma-save ang kapatid mo at ang magulang mo. Kung ikaw ay lola, gusto mong ma-save ang iyong mga apo, ang iyong anak. Amen? Okay? So, sa simula, inineglect ka nila, sa simula, i-rebuke ka nila, pero hindi man nila mapipigilan na sabihin mo yan kung talagang gusto mo silang pumunta sa langit. Okay? Start to be a light by sharing your testimony to your loved ones. Ano sabi sa Matthew chapter 5 verse 16? Kaya sabi sa Matthew chapter 5 verse 10, let your light so shine before men. Okay? So start to be light. Kapag ikaw ay na-save, magliwanag ka na. The moment you get saved, dapat liwanag ka na. Pag nakakita kayo ng kandila, tapos madilim, sinindihan ko yung kandila, anong tendency? Di ba magsisimula ng magliwanag? Kung nasindihan ka na, ibig sabihin na save ka na, dapat liwanag ka na. Amen? Amen? Dapat liwanag na tayo. So, wag nating ikakahiya yung kaligtasan natin. Parang ano yan wedding ring. Ang wedding ring ba, pag nawala ko ba yung wedding ring, hindi na ako kasal? Pwede bang hindi na ako kasal pag nawala ko yung wedding ring? Kasi kung ganun lang kadali, marami na nagtapon ng wedding ring. Amen? Yung mga iba siguro nagtapon na. Pero kahit nawala yung wedding ring, kasal ka pa rin. Pero bakit mo nilalagay yung wedding ring? Bakit mahalaga na nakalagay sa isang may kasal ang wedding ring? Kahit na ordinary lang na singsing yan. Bakit mahalaga na may wedding ring? Para sabihin mo sa tao, kasal ako. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng manligaw at hindi ka na pwedeng ligawan kasi kasal ka na. Amen? Amen? Okay? So yan ang pinapahayag mo. Ayaw mong ikahiya ang asawa mo. Kaya kapag pinapakita yan, kapag ka-engagement ring, yabang no, uy, engaged na ako. Pero dapat, kahit na wedding ring na, masaya pa rin na pinapakita yan. Amen? Amen? Okay? So hindi yan kinakahiya. So make sure na dito, hindi mo ikahiya ang Panginoon. At maganda, alam nyo, habang bata pa yung mananampalataya, habang fresh pa yung pagtanggap niya sa Panginoon, i-lesson natin yung public profession. Habang tumatagal, ikakahiya niya ang Panginoon. Amen? Kaya habang na-appreciate niya yung salvation, make it public. Okay? So pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng panalangin. Church, alam ko ito ay isang lesson. Pero sa invitation, gusto ko rin tanungin, paano mo bagamat ito ay isang lesson sa bagong mananampalataya. Pero tanungin ko rin kayo, as we have this invitation, paano mo pinapahayag ang Panginoon sa ibang tao? Kung hindi mo siya kinakahiya, sasabihin mo, save ka. Kung hindi mo siya kinakahiya, isi-share mo siya. Kung hindi mo siya ikakahiya, handa kang mag-stand sa mga things na tinuturo ng Panginoon kahit yan ay hindi popular sa tao. Gaano mo pinopropess publicly ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Gaano ka ka-in love sa Panginoon? So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin. Sabi ko nga, ito ay lesson for the new believers. But ang challenge sa ating mga believers, mahal mo ba ang Panginoon?
Will you make it public na ikaw ay ligtas? Na ipapakita mo rin at ipapahayag mo sa tao na ang kaligtasan mo at hindi mo ikakaya. Tingnan nyo to ha. Hanggat hindi ka hindi mo sinasabi na save ka, ang hirap mag-witness. Ang hirap mag-witness. Hanggat hindi mo sinasabing save ka, ang hirap tanggalin yung mga maling gawi. Hanggat hindi mo sinasabing save ka, hindi ka magiging seryoso sa Christian life mo. Hanggat hindi mo sinasabing save ka, madaling mawala sa church. Yung sasabihin ba nila kapag save ka? Di ba pag sasabihin mo save ka, bakit ka nandito ka sa place na to, Sunday ngayon? Alam nyo, ang ganda pag sinabi mong save ka dahil ang expectation sa iyo ng tao, ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. And that is a good pressure. Yung pressure na, Lord, since sinasabi ko na ako ay ligtas na at hindi kinakahiya, gusto ko nang mamuhay bilang ligtas. At ayaw kong i-deny mo ko someday. I want you na i-profess mo ko dyan sa langit o i-confess mo ko dyan sa langit dahil kino-confess din kita dito sa lupa. Huwag mong ikahiya ang iyong Diyos, tagapagligtas, tagapaglikha, at ang iyong Panginoon. Ipahayag mo siya. So tayo pa'y manalangin. At bago tayo manalangin, kung meron man dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan, kung meron pang tayong bisita na hindi pa ligtas, at eto dito sa church, itong basic lesson namin is pinapakita dito yung mga things na na dapat gawin ng isang Kristiyano. Walang perpektong church. Hindi rin kami perpektong miyembro. Pero lahat tayo dito makasalanan. Ang pagkakaiba lang ng isang ligtas, ang isang ligtas is sinners saved by grace. Pero ang isang sinner na hindi paligtas, sinner bound to hell. Ibig sabihin, ang naghihintay sa iyo kay kamatayan at pagtungo sa dagat-dagatang apoy. Kung hindi ka paligtas at wala ka pang katiyakan ng kaligtasan at gusto mo ring maligtas, dito ayaw namin ikahiya ang Panginoon Jesucristo. At sana wag mo rin ikahiya. Kung hindi ka paligtas, papasukin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Habang nakayukong ulo, nakapikit ang mata, kung meron man dito na hindi paligtas, taas mong kanang kamay mo. I-share namin sa iyo. Sa kailangan ko na isang counselor. Amen? Merong isa? Sino pa? Gusto mong tanggapin si Jesus Christ. Okay, meron isa dito sa harapan, isang lalaki. So meron pa ba? Gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Meron pa ba? Meron ng isa. Sinong pangalawa? Huwag mo ikahiya. Hindi mo kailangan ikahiya ang pagtanggap sa Panginoon. Sometimes ang pagiging mahihain natin, yan pang magdadala sa atin sa impyerno dahil hindi tayo tumanggap sa Panginoon. Pero kung gusto mong tanggapin ng Panginoon, taas mong kanang kamay mo. Meron ba sa atin? Meron pa ba? Okay, sa ating mga Christians, sino sa inyo this time, Lord? Gusto kong seryosohin yung pangalan mong Lord Jesus Christ. Gusto kong ipahayag na ikaw ang aking tagapagligtas at Panginoon at hindi kita ikakaya. Taas ang kamay. Okay, gusto mong ipahayag ang Panginoon at hindi mo siya ikakaya, no? Make it public palagi na ikaw ay saved. Amen? So tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, na message ngayong gabing ito. I pray, Panginoon, ay bless niyo po ang bawat mananampalataya na naririto. Patuloy kay may po, Panginoon, na inyong pagpapalain. At dalahin ko po sa mga lessons sa amin na dinadaanan, Panginoon, na makita namin, Panginoon, as a new Christian, ito po yung dapat na in-expect sa isang bagong mananampalataya. At ito rin po lalo sa amin pong mga matagal nang tumanggap sa inyo bilang tagapagligtas. Tulungan niyo po kami ipahayag na kami po ay ligtas sa kahit ng samang dako. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na hindi namin ikahiya na ipahayag namin na ikaw ang aming tagapagligtas at i-share namin ang gospel. Pagpalain niyo po ang bawat isa, kayo pong muli, Panginoon, na maitaas sa aming kalagitnaan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.